Eto po ang pag-uusapan natin for today. Guanson, may nadiskubre kay Cheese at Heart. Damay pa. Ayan. Oh, chismis tayo ngayon pero malupit ito. No, si Guanson, alam nyo naman di ba? Dilaw ito pero tingnan natin kung anong komentaryo niya. Bongo, niligtas si Trillanes sa pagkakakulong. Hoy, pasalamat ka Trillanes kay Bongo. Mamaya. Pangatlo, BBM, may senyales ng adik. Labas na labas na. Ako. Siguro stress na kaya hindi natin alam kung anong mga pinagtitake na mga multivitamins nito, antibiotic ito si BBM. Oh. BBM, nililigtas si Saldico. Ayan, yan ang mga magiging ulo ng ating balita pero marami pa at pag-uusapan natin itong paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Okay, hindi na po natin pagtatagalin. Paalala lang po, huwag kalimutang i-like po itong video na ito. Napaka-importante sa atin ng pag-like kasi mas ikinakalat po ni YouTube itong balita na ito. Dahil meron tayong ipapakita fake news galing sa mainstream media. Kaya po tayo na lang ang magtulong-tulong para yung mga tunay na nagbabalita ng katotohanan, ikalat natin dahil ang mainstream media, alam naman natin, kontrolado na ng mga buhaya. Hindi lahat, pero karamihan. Okay? So wag din po kalimutan mag-subscribe dito sa channel na ito. Coach Oli News PH. Hindi na po natin pagtatagalin. Diretso po tayo agad-agad sa topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ito po, simulan po natin sa fake news. kailangan ng balita may fake news Oo, balita, fake news. Sino itong fake news? Pakinggan natin. How can Tamba afford? Ano ang ma-afford ni Tamba? May 10 bahay nga yan sa Forbes. Di umano. How can Tamba afford to donate 110 million pesos donation to Harvard? Aba, matindi. Nag-donate pa to si Tambi ng donasyon sa Harvard. Saan galing yung balita na yan? Pakinggan din natin itong kasunod ng balita. A few hours ago, the Philippine Daily Inquirer ran a headline saying Senator Chiz Escudero asked for an extension to reply to Comelec. Ayan, eto, binalita, balita po ito, mainstream media, Inquirer, totoo ba ito? Fake news ba ito? Ang balita ninyo ay humihingi ng extension si Chiz Escudero bago magpaliwanag sa Comelec. Ito ang katotohanan. Pakinggan po natin. But here's the thing. Today, Chiz already filed his manifestation. No delay, no extension. Nag-file agad within doon sa time. Hindi po siya humingi ng extension. No delay, no extension, just action. So what happened here? Simple. Someone is using his connection to hide the truth. Ayun. Yun pala. Arbolado, new PDI President, Romualdez, CEO of Inquirer Group. Kaya naman pala masigasig si Inquirer. So alam na natin, ang paninira kay Chiz Escudero galing sa fake news na Inquirer. Na ang CEO, si Romualdez. But teka muna, bawal yan, animal. Di ba bawal yung may hawak ka dapat na ikaw ay public official, may hawak ka na media? Naku, bawal po yan. At bukod po dyan, sana yung totoo lang. Di ba? Oo, kita mo, nag-file agad si Cheese, di ba? So nakikita na natin yung koneksyon. Ang tatay ng paninira kay Cheese Escudero galing kay Tambi. Pinapadaan sa Inquirer. So, alam na natin. Okay? Kung bakbakan at bakbakan lang at siraan ang naninira kay Cheese ay si Tambi. Tanong, sa tingin ninyo, sino ang mas may credibility patungkol sa tamang balita? Sino ang mas may credibility sa sinasabi? Si Cheese o si Tambi?
Si Tambi, sinasabi niya, hindi siya konektado sa flood control projects, wala siyang ghost projects. Si Cheese din ganon. Sa tingin ninyo, sino ang magnanakaw dito? May record ba si Tambi na siya ay talagang magnanakaw? Meron to eh, bribery, sabi ni BP Sara. Teka muna, si Cheese Escudero. Ano? Meron ba tong record? Ba kailangan saliksikin natin yan. Saliksikin natin kung anong record ni Cheese. Pero tapusin natin to. The truth? Chiz didn't ask for time. He used his time to file on schedule. In a world where fake news travels fast, facts have to move faster. Yon. Ay, kailangan tayo, mga kababayan, tayo mga banateros, banateras, gagamit tayo ng ulo. Huwag na po tayong papabudol muli. Huwag na tayong maniniwala sa salita. Kaya grabe, ang lagi kong sinasabi sa inyo, huwag niyong paniniwalaan ang sinasabi ng politiko. Ang titingnan ninyo, yung record nila. Kung maayos ba sila. Kasi kung hindi sila maayos, kahit anong sabihin ninyan, fake news yan. Sinungaling yan. Titingnan nyo. Okay? Sasabihin, hindi ako addict. Pero addict naman pala. Dating addict, takot magpa-drug test. Hindi ako magnanakaw dati nang magnanakaw. Hindi ako, anong nangyari sa syudad? Yung ganun, imbestigahan nyo. Ito po para sa lahat, kahit mga vloggers, kahit po ako, huwag nyo akong paniniwalaan. Tingnan ninyo kung totoo ba yung mga pinagsasabi ko. I-research nyo rin. Para tayo mga Pilipino, hindi tayo mabilis mabudol. Lagi nating titingnan, totoo ba itong sinasabi ni Tambi? Totoo ba itong sinasabi ni Cheese? Totoo ba itong sinasabi ni Coach Soli? Laging ganun. Kasi pag ganun, di tayo mabubudol. Kung nag-research po tayo, hindi dapat presidente si Bongbong Marcos. Kung nag-research tayo, hindi dapat naging congressman si Tambi. Unless na lang, Garcia yan. Si Garcia ang pumasok sa sitwasyon. Di ba? That is a different story. Pero kung titingnan natin yung background, marami sa politiko natin hindi sana nakaupo kung marunong mag-check ang mga Pilipino. Eto, tingnan natin. Tingnan nyo po. Ano naman ba ang background ni Cheese Escudero? Tingnan po natin. Tingnan natin yung background ni Cheese Escudero. Napaka-importante niyan. Ni-research ni Guanzon. Pambihira to si Rich. Si Guanzon ang bubutas Oo. Ano kaya ang nakita ni Guanzon dito kay Cheese? Tingnan natin. Former Comelec Commissioner Rowena Guanzon just dropped receipts, and she's not buying the smear. She searched. She checked. No graft, no plunder, no corruption case. Escudero's record, clean for 20... Ayun, matindi. For 27 years, no corruption, no graft, walang record si Cheese Escudero. Matindi mag-research Ginawa ni Guanzon pink to, dilaw ito. Ay alam naman natin yan di ba? Alam natin ang karakas niyan. Kaya lang, eto si Guanzon, ang yellow na hindi kumakain ng tae. Bikadiri ata yun. Di ba? Taas ang kamay dito ng mga dilawan. Tanong ko sa inyo, kumakain ba kayo ng tae? Gayahin nyo si Guanzon, di kumakain ng tae. Okay? So si Cheese, malinis for 27 years. Yung record. Tanong! Si Bongbong, ano record for 27 years? Naku. Rolling Stone. Oy. Si Sandro, anong record for 27 years? Mas lalo na si Tambi. Anong record ni Tambi for 27 years? Magkakahalaman tayo dito. Ako hindi ko sinasabing perfecto si Cheese. Hindi ko rin sinasabing perfecto si PRRD. Hindi ko rin sinasabing perfecto si Sara. Pero kung ang pag-uusapan natin, nakawan. Pati si Bongo, kung pag-uusapan natin ay nakawan, malabo yan. Siguro lahat tayo may weaknesses. Pero pagdating sa nakawan, doon kayo tumingin sa pamilyang Marcos. May record yan, pati pamilya niyan di ba? Alam nyo nangyari doon sa Marcos Romualdez before.
Ay, kayo nakaalam nyo na yan. 27 years. Guanzon says it's straight. The attacks only came out after Escudero challenged Martin Romualdez. Kakawatak-watak Mm. na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Ang pangalan niya ay matagal nang bulong-bulungan sa bawat sulok ng bansa, pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. Martin na. And they're dragging Hart into Ay, pati si Hart, dinamay. Pati si Hart, dinadamay nyo, pambira. Ganito lang to, Ako nauunawaan ko kayo. Pag pangit ka, hindi, ito pangkalahatan to. Pagka pangit ka, hindi ka dapat nai-insecure sa maganda. Kasi ako, kahit di naman ako gwapo never ako na-insecure sa pogi. Ano pa nga yan ibig sabihin maganda ang hulma ng Diyos diyan, no? Maganda. So, wag niyong problemahin. Ang problema, may naiinggit kay Hart. Personal attack. Alam niyo kung bakit? Alam ko kung sino yung mahilig po personal attack. Kaming Banateros, 3 pa lang kami noon. Si Banat Bay, ako, si Boss Dada. Pinersonal attack kami. Galing sa gobyerno. Kumuha ng vlogger. Inatake kami. Ang atake sa amin, hindi issue. Personal. Ganyan sa kabila. Ganyan ang galawan dyan sa kabila. Akala mo naman yung anak nila hindi nahulihan ng droga. Nako, pambihira. Oy, nako. Baka mamaya sumulpot na naman yung mga trolls. But anyway, oy, ikaw, I'm talking to you. Huwag kang nagseselos kay Cheese. 'Di ba? Hindi mo siya pwedeng gawing waiter all the time. Kung ikaw insecure kay Hart, problema mo 'yan. Tigil-tigilan mo ang droga. Okay? Kasi sabi nila, dati daw wala po tayong pinapatukuyan. Dati heartthrob ka daw. Ngayon, lulong ka daw sa droga. Kaya ganyan ang itsura mo. Wala talaga. Sabi nga ni Torre, naku pa, simbira si Torre, tinanggal. Dahil may binanggit. Ang adik pumapangit. Nakakita na ba daw kayo ng adik na ano? Talagang nakakapangit yung kahit heartthrob ka, papangit ka. At kahit heartthrob ka, pag ang nakatapat mo, si Hart, magmumukha ka talagang pangit. Tanggapin mo yun. Biyaya ng Diyos yung kay Hart, wala sa'yo. So relax ka lang, wag mong idamay yung personal. Doon ka lang sa issue. Si Hart lang, kung si Hart lang ang topic ninyo, si Cheese, kung si Cheese lang ang topic nyo, dinadamay nyo pa si Hart, mga animal kayo. Tigil-tigilan nyo yung pagdadrugs ninyo. to it too. Guanzon claps back. Mayaman na si Hart nung pinanganak pa lang. This isn't about her. It's political damage control. Ayun. Kasi, yan ang sinasabi. Maraming nagsasabi sa akin na, ako kasi wala akong alam sa artista. Wala akong kaalam-alam sa artista. Alam ko lang pag maganda. I mean, marunong ako tumingin kung maganda. But anyway, maraming nagsasabi sa akin, tinatanong ko dun sa may mga alam sa artista. Ang sabi nila, mayaman yan si Hart. Dati pa yan. Bago pa niya nakilala si Cheese, mayaman na yan. Sa katunayan, mas mayaman pa yan kay Cheese. Iba nga, paswerte mo naman, Hart. Cheese. Ang ganda na nung asawa mo, mayaman pa. Kaya hindi kailangan maurakot. Minsan kasi, alam nyo, ito, kwento-kwentuhan lang, real talk po tayo, pero totoo to. Minsan kasi, yung lalaki, nagiging swapang lang sa pera dahil pag ang babae, mukhang pera. Di ba? Susulsulan. Hoy, ikaw ang dapat pinakamalaking kurakot dyan. Papatalo ka dyan sa buhaya na yan. Ilaglag mo. Hindi diniliver yung basura ng maayos. Yan ganyan. Pag nabubulungan ka ng asawa na swapang sa pera, delikado. Kaya kayo, may mga asawang hindi mukhang pera,
Pasalamat kayo sa Panginoon. Dahil pag ikaw nagkaroon ng asawang adik na mukha pang pera, tapos ka dyan. Tapos ka. Kunwari, gusto mong ibangon ang iyong pangalan, pero ang asawa mo adik, tsaka ano? Example lang to, wala tayong pinapatukuyan ha. Ang asawa mo adik, tsaka mukhang pera, ay, mahihirapan ka ibangon ng pangalan mo. Kasi ba't hihingin ka ng hihinga ng para niyan eh. O bibigyan ka pa niyan. Tara, honey, nood tayo concert. Nako, delikado. O, pagkatas ng concert, ano na? Ano na? Palitan na kayo. Di ba? Nako. Alam na ako, delikado. Oo, sige ba? Dinadamay nyo si Heart. Ito lang, sana mga kababayan. Issue lang tayo. Ha? Sa issue lang tayo. Huwag natin idaba yung personal. Pati asawa, hindi naman politika eh. Hindi naman political figure si Heart eh, di ba? Pero, ito, sadyang mayaman. Hindi katulad nung iba. Mayaman lang yung apelyido. Pero kulelat naman sa pamilya. Nakakita na kayo ng ganon. Di ba? Adi, halimbawa lang to ha. Halimbawa lang to, wala tayong ano. Yung Reyes na apelyido. Kunwari, mayayaman ng Reyes. Pero hindi lahat, may kulelat dyan. So, hindi po, ibahin nyo si Heart. Hindi lihitimong ano yan, ha? Oo, hindi katulad nung iba, nadamay lang, nagbukang mayaman yung apelyido kasi mayaman. Dati, yung kinaninuan nila, kurakot or something, di ba? About her, it's political damage control. Guanzon's message is clear. Escudero's clean. Romualdez is camp, panicking. And the timing? Too convenient. Ayan. Eksakto yung sinabing, the timing, too convenient. Isipin mo, for 27 years, walang record si Cheese. Nananalo nga ito ng no drama, etc. Malinis po. Hindi po yan katulad nung iba na talagang maraming bahid. Si Cheese malinis 27 years. Biglang nagkaroon ngayon. Sinilipan ngayon. Di ba? Ang pagsilip pa sa kanya sa isang kontraktor. Ay bakit si Marcos? Apakadaming yung Diskaya, ang daming nasarang kontrata dyan sa Ilocos Norte. Doon mismo sa lugar niya. Ito naman, nag-contribute lang. Na legal pa. At gawain ng marami. O, di ba? So, yung timing eh. Parang yung timing natin. Ang tagal ko na sa mundong ibabaw, wala pa tayong threat ng gera. Simula nang nabuhay ako. Nanalo lang si Bongbong Marcos maging presidente, bigla na lang tayo may threat ng gera sa China. Pambihira. Ang lakas ng timing mo, Bongbong Marcos. 'Di ba? Nung panahon ko, paano? May bahana. Pero sa Quezon City, dati wala eh. 'Di ba? May bahana before. May corruption na before. Pero grabe ngayon. Grabe ang baha ngayon. Grabe ang corruption ngayon. Maraming nangyayari sa panahon lang ni Bongbong Marcos. Maglalagay ka ombudsman, ganyan. 'Di ba? May kaso ang anak, may kaso pa siya. Pambira, ano ba 'yun? Sino na ang presidente ang nagidnap ng presidente? Bongbong lang. 'Di ba? Kaya yung mga timing nila ngayon, talagang pang-atake. Hindi lang 'to ha. Hindi lang po si Cheese. Ito, tingnan nyo pa. Ito, ipapakita ko sa inyo yung timing. Talagang medyo, alam natin, tama si Guanzon eh. Nagpapanik na po sila. Kaya nga naman, tingnan nyo po itong post ni Pulong. Sabi niya, Statement of Representative Paulo Duterte on the dismissal of cases against Antonio Trillanes by the Department of Justice. Anak ng teteng, nagkampihan pa yung dalawa. 'Di ba? Dinismiss yung mga kaso ni Trillanes ng alin? Ng DOJ. So this is what justice looks like now. Sabi ni Pulong, after 7 years and almost a full-blown trial, the DOJ suddenly did a 180 reversal in its earlier resolution indicting Antonio Trillanes for libel, signed by no less than the DOJ Secretary and now Ombudsman Boying. Nako, pambihira.
Ah, sa madaling salita, niligtas sa pagkakabilanggo ni Boying si Trillanes. 7 years na trial, ni-reverse. Bago umalis ng DOJ para maging ombudsman, binaligtad. Di ba? So nakikita na natin, nakikita nyo yung picture. Si Tambi, inaatake si Chis Escudero. Ito naman si Boying, inaatake ngayon. Una, inatake si PRRD. Ngayon, inaatake si Bongo. Tapos, niligtas si Trillanes. Pagko-connect natin yan. It seems the DOJ has finally found its true calling, not as the defender of the law, but as the protector of the political ally of the administration. Dismiss the case against Trillanes. Of course, that's the new justice system of the Philippines, one where friendship and political accommodation trump accountability. Kaya ito si DOJ, DOJ si Boying, hindi talaga para depensahan, yung sinasabi niya, depensahan ng batas. Kung hindi, protektahan yung kanyang amo. Bakit binabanatan si Bongo? Di ba? Sinong gustong bumagsak si Bongo? Si Tambi at saka si Bongbong Marcos. Na-explain ko na yan doon sa vlog ko kahapon. Dahil importante na maghawak nila Bongbong ang pagiging Vice President sa susunod na eleksyon. O tuloy tayo. Mga judge at justices, pwede na kayo mag-resign. Kayang-kaya na ng DOJ at ng Ombudsman ng buong batas ng Pilipinas. Kaya kayo rin, mga nasa law school. Wag na kayong mag-aral ng law. Ganito na lang. Aralin niyo na lang ang batas. Tapos, antayin nyo na lang lumakas kayo sa presidente. Tapos, kainin nyo yung tain ng presidente. Nang sa ganung malakas ka. Oo, wala nang batas-batas. Wala na talaga. Ngayon, palakasan na lang. Hindi ba? Kasi alam naman natin kung paano dikdikin ni Trillanes si PRRD, di ba? Alam natin kung paano dikdikin ni Trillanes si Bongo. Anong kabayaran? Ayan, ligtas ka. Sige, dikdikin mo pa yan si PRRD. Si PRRD napadala na sa ICC. Sige, ngayon naman, puntiryahin mo si Bongo. Ang balita ko, isusunod si Bato. Diba? Bakbakan mo yan. Kami bahala sa kaso mo, Trillanes. Ligtas ka. Ako. Ombudsman. DOJ. Hawak natin. Basta kahul ka lang ng kahul. Aw ka lang, Gayahin mo si Tito Soto, tuta. Basta tuta ka lang. Ayos ka na. This is not justice, this is reward. A reward for loyalty to the right people, for serving the right. Hindi po loyalty yan, pulong, mali ka dyan. Kain-tae yan. Huwag na natin pagandahin. If this is the standard of integrity that the Ombudsman and DOJ wants to uphold, then perhaps lawyers should all go back to school because clearly these people in the administration are rewriting the law to favor their friends. Our justice system deserves better than the Ombudsman and the DOJ who play politics instead of protecting the truth. Ato, challenge ko sa inyo. Kung kayo ay may tatay, kapatid, kamag-anak, kapitbahay, na abogado, tanungin niyo po sila. Yung hindi dilawan, Yung hindi rin DDS. Yung hindi rin pulahan. Yung batas lang. Walang kinikilingan. Yung hindi magsisinungaling. Sisiguraduhin ko. Sasabihin nila, mali itong ginagawa sa pamahalaan ngayon. Mali yung pagkaka-assign kay Boying as ombudsman. Mali itong ginawa ni Boying. Tanungin ninyo yung hindi bias. Alam nyo kung bakit? Itinanong ko na rin to sa mga kakilala kong abogado nang wala masyadong pakialam sa politika.
Sa totoo, alam mo sinasabi nila, dismayado sila sa nangyayari ngayon. Dahil parang naisisantabi na talaga yung batas. Hindi na usapan 'to ng batas. Ito'y usapan ng proteksyon. So, kikita niyo na yung koneksyon. Tingnan po natin itong next. Ito, pag-usapan natin itong, interview kay Bongo, ha? Siya po yung nag-issue ng 2018, 2021, 2024. Kung tutuusin, yung mga proyektong yan na nakuha nila, hindi po yan dahil sa aking impluensya. Inegosyante po sila at tandaan po natin yung mga taon na kinumpute niya, sinama niya dyan. 2006 yata, 2007 hanggang 10 taon. Alam mo yung sinasabi ni Trillanes na nakakuha ng 7 billion na proyekto yung tatay at kapatid niya, dati na. Ilang taon na. Hindi ito nakuha noong panahon lang ni PRRD. Matagal na po. So yung ibig sabihin, kahit 7 billion yan, ang laki na po ng span na yon. At bago pa maging politiko, si Senator Bongo, matagal na po yung kanyang pamilya na nasa construction business. Yung po yun. Yung sinasabi ngayon ni Trillanes na makakakuha ba siya ng proyekto na gano'n kung hindi na-impluwensyahan nila ni Duterte. Duterte na naman. Mga animal kayo talaga. Bakit hindi ba tayo pwede mag-focus dito sa ghost projects? Ngayon nagnanakaw eh. Bakit pupuntahan mo yung flood control o yung corruption before? Ano mang gusto nating awatin? Parang sinasabi nyo, hindi. Hulihin muna natin yung mga corruption before. For the meantime, mangurakot muna kayo, Bongbong Marcos. Ituloy nyo lang yung kurakot ninyo, Tambi. Ituloy nyo lang. Total, andyan si Boying. Oo, niligtas nga ako niyan eh. Wala na akong kaso. Kaya ito, yung mortal na kaaway ni Bongbong Marcos at saka ni Tambi, atakihin ko. Diba? Kaya nga, sino umatake kay Pastor Kibuloy? Sa SMNI, kay Bato, kay Bongo, kay PRRD. Di ba? Si Trillanes ano ba yan? Ano bang relevance si Trillanes sa Pilipinas? Ano bang naitulong niya nung naging senador? Di ba? Nakikita. Obvious eh. This government has no intention to solve the problem, the ghost projects problem. Wala sila. Iba to lang sa mga Duterte. Alam mo, ginagawa nilang hero? Si Tambi. Dapat, yan ang pinag-iimbestigahan, gagawing state witness. Si John Vic, nagsoli pa ng pera. Bakit hindi mo silipin yung mga dati? 3 taon ginagawa ni Bongbong yan. May mga insertions eh. Hinayaan lang niya. Ngayon nagsoli ka lang ng 500 million, di umano eh. Hero ka na. Alam mo ang totoong hero ngayon? Sila yung ginigipit. Si Boying, hero pa ang dating. Susugpuin, naniniwala kayo? Naniniwala kayo sa mga kademonyohan na itong mga lintik na ito? Susugpuin pa raw ang pambihira. Ang laki ng problema sa Ilocos Norte. Yung baha doon, hindi sila nag-focus. Doon sa napakagandang Davao. Bigyan ko kayo halimbawa. Ihiwalay mo Davao at saka Ilocos Norte sa Pilipinas. Ang Davao, buhay. Ilocos Norte, subsub yan. Ikaw na lang, tanungin ko kayo. Kunwari Pilipino ka, gusto mong lumipat. Kunwari himuwilay ang Davao at saka Mindanao sa Pilipinas, gusto mong lumipat dahil nagsasawa ka na sa Luzon, saan ka lilipat? Ilocos? Gago ka ba? Siyempre, doon ka sa Davao. Alam mo, ligtas doon eh. Alam mo, mayaman yung syudad. Di ba? Asaan ang baha? Asaan ang mga proyekto ng Diskaya?
Alam niyo kung ba't ginigipit si Bongo? Sinasabi, 'di ba, na ayaw niyang ilantad yung mga Duterte. Pero yung nalantad na mga pinakamalaking, kontrata na nakuha, diskaya sa Ilocos Norte. Makalokohan itong mga 'to. Sabi ko nga, pwede ko bang palitan ng mga kamag-anak ko? Kung pwede ko lang pong palitan, papalitan ko po. Pero hindi ko na po magawa yan. Ang importante po, malinis ang aking konsensya. Nasa Pilipino na po yun. Kung mas naniniwala kayo sa pinagsasabi niya, kung sinabi ko po na hindi po ako nag-impluensya kahit kailanman at nakialam po. Sabi ko nga, hindi ko ginamit ang aking posisyon para bigyan sila ng pabor. At hindi po ako nakikinabang sa mga negosyo po nila. Nasa Pilipino na po kung sino po ang paniniwalaan. Ayan, ito napaka-importante nung sinabi na 'yun, Nasa Pilipino na po kung sinong paniniwalaan niyo, 'di ba? Trillanes o si Bongo? Si Bongo ang laki ng pakinabang. Si Bongo binoto ng taong bayan. Pinakamalaking boto sa Senado, 26 million. Si Trillanes 200,000 lang, talo pa sa pagka-mayor. 'Di ba? Alam nyo kung sino talaga ang tuta. Aso lang, kahol lang ng kahol para sirain. Etong lahat na ito ay propaganda laban lang sa Duterte. Ako tatanungin ninyo, hindi po si Tambi ang hero. Hindi po dapat si Boyeng ang hero. Hindi si Trillanes ang hero dahil pinakidnap niya si Tatay Digong. Alam nyo ba yung issue ng ICC? Galing po yan kay Trillanes. Siya ang bumulong-bulong. Siya ang demonyong bumubulong-bulong kay Bongbong Marcos. At kailangan niya si Trillanes, kailangan niya ang dilaw. Kaya nga nanalo si Kiko at saka si Bam eh. Di ba? Ang totoong hero dito si Cheese. Alam niyo kung bakit? Nanindigan siya ng naaayon sa batas na pinanigan naman at sinabi rin ng Supreme Court na unconstitutional yung impeachment. Nanindigan, kauna-unahan po si Cheese. At bukod kay Cheese, si Senator Bongo. Si Senator Bongo hanggang sa kaduluduluhan, hindi iniwan si PRRD. Isama ko na rin dito si Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy ang kauna-unahang naging biktima nitong gusto nilang patayin ang imahe ni PRRD. Hindi po iniwan si PRRD. Si Bongo hindi iniwan si PRRD. Si Cheese nanindigan. Hindi siya maka-Duterte pero nanindigan siya para kay Sara dahil sa katotohanan. Si Boyeng, si John Vic, si Tambi, ano ang pakinabang nila sa bansang Pilipinas? Diba? Hanggang ngayon, pinahihirapan si Pastor Kibuloy, si Bongo binabanatan, si Cheese binabanatan dahil sa paninindigan sa tama, wala sa politika. O, eto, tingnan po natin. Eto po, tingnan natin itong post ni Kiko Barsaga. Sinabi daw ni Claire Castro, sa posto ni Kiko, totoo ba ito? Parang ang hirap paniwalaan na sinabi to ni Bongbong Marcos. Pero i-discuss natin. Halos hindi na natutulog ang ating Pangulo sa kakakausap sa kanyang yumaong ama. Ay, pambira. Ano sabi ni Kiko? Mas malala na pala sa adik si Marcos. Mas malala pa pala sa adik, dapat yun. Mas malala pa pala sa adik si Marcos. Pambihira. Ako, nung nakita ko to, kaya gusto ko kayong tanungin. Sinabi ba talaga to ni Claire Castro? Kasi mukhang fake news. Claire Castro, tanungin na rin kita. Sinabi mo ito dahil kung ako tatanungin, parang fake news. Pero kung totoo ito, pambira, malala na talaga si Bongbong Marcos. I believe
that Bongbong Marcos is beyond addict. Pag ganyan, hindi ka makatulog, kakakausap mo sa yung yumaong ama, pambira. May something na talaga yan. Ako rin naman, alam mo, ang isang babaeng pinakamamahal ko sa buong buhay ko, alam to ng pamilya ko, yung pinakamamahal kong babae, yumao na rin. Pero hindi naman ako, mahal na mahal ko yung aking nanay. Pero hindi ko naman siya kinakausap. Hindi na ako makatulog at kinakausap araw-araw. Bambihira. May something na ako noon. Baka nag-a-addict na ako noon. Imaginein mo. Siguro hindi matutuwa yung tatay ko tsaka yung kapatid ko. Kinakausap ko yung nanay ko gabi-gabi. Hindi ako makatulog. Ikakatuwa ba? Sasabihin nila, addict yan. Pa-drug test mo yung animal na yan. Yung kapatid kong yan, addict yan. Oy, Amy Marcos, animal. Hindi mo pa ba pa-check tong kapatid mo? I don't know. Ako, sa tingin ko, fake news to. Pero sabi ko nga, kung hindi ito fake news, he is beyond addict. He is beyond repair. Malala talaga ito. Imaginein mo, yan ang ama ng buong Pilipinas. Yan ang pumoprotect sa buong Pilipinas. Ikaw nga, isipin mo, bantay ng bahay mo at bantay ng anak mo, ganyan, hindi nakakatulog dahil kinakausap ang ama, pambihira. Yung maong ama, hindi ko pa babantayan yung anak ko sa ganyang, ay, animal. Ano na napasok ng bansang Pilipinas? Kaya hindi ako magugulat. Sabi nga ni VP Sara, di ba? Wala daw planning to si Bongbong Marcos. Walang direksyon. Hindi daw yan nagsasabi kung anong gagawin. Kaya kita mo, sabay-sabay. VP Sara, paano naman magpa-planning yan? Hindi nga nakakatulog. Siya mo ba tinitira mo ang yaman-yaman mo? Hindi, nagtatanong lang Ang cocaine ba hindi ano bang droga ang hindi nakakatulog? Hindi ko sinasabing addict ka pero yung mga galawa mong ganyan parang medyo ano na Ano bang gamot ang tinitira para hindi ka makatulog? Ang sarap-sarap matulog. 9 hours a day ako matulog. 8 hours a day. Pambihira kang tao ka, Tumutugma Yung sinasabi ni Sara, it shows gagawin mong ombudsman, may kaso. Political yung family. Congressman ng anak. Yung anak, nahulihan pa ng high grade, kush. Di ba? Yung kapatid, gagawin mo pang SILG. Isipin mo magkapatid. Pinsan mo, gagawin mong speaker. Tapos, pinsan mo, ang pinakakurak sa Pilipinas, di umano. Tapos sasabihin mo, hindi mo alam. Tapos ligtas ka. Animal. Malala ka talaga, Bongbong Marcos. Ang dami mong kapalpakan. Ito, tingnan po natin. Ito, basahin natin. News update. Marcos itinanggi ang mga aligasyon na may kinalaman siya sa korupsyon ng flood control projects. Animal ka. Ito ba kailangan pa nating paniwalaan? Ito yung hindi makatulog-tulog. At ang kinakausap niya, multo. Ang problema natin, ghost projects. Ang kinukonsulta ni Bongbong Marcos, multo. Di ba? Animal yan. Tapos sasabihin niya, hindi siya konektado sa flood control projects. Bigyan mo naman kami ng proof. Alam mo, Bongbong Marcos, huwag kang magbigay sa amin ng blanket statement. That is the least you should do. Kasi grabe na ang tingin ng taong bayan sa'yo. Grabe ang corruption mo. Tapos ang sasabihin mo lang is denial. Without explanation. Without proof. Tapos yung pinaligid mo, yung ginawa mong ombudsman, ang iniimbestigahan si Bongo. Nagalit ang kanyang
ang kanyang pinakawalan sa kaso ay si Trillanes na galit sa Duterte. Na ah, ang pinag-uusapan ngayon ay flood control ghost projects na wala namang connection si BP Sara. Ang nilagay mo na Senate President ayaw sa investigasyon ng flood control projects. Yung tinalaga mo na mag-iimbestiga sa ghost projects, gusto mag-imbestiga, secret nga lang. Tapos gagawing state witness yung di umanong mastermind. Tapos, ginawa mo pang PNP chief yung kumidnap kay PRRD. Tapos sinabi mo, hindi mo papapasukin ng EDCA, hindi mo papapasukin ng ICI. Walang pumasok na barel sa KOJC. Tapos ngayon itatanggi mo na hindi ka kasama sa flood control projects. And then you expect the Filipino people to believe you. Parang sinabi mo lang, adik ka ba Bongbong Marcos? Hindi mo sinagot. Sinabi mo nagtitake ng fentanyl si PRRD. Do you want us to believe that? Ikaw ang pumirma ng lahat ng yan? Under your nose. Pinsan mo ang may hawak nun. Kontrolado niya. Yung anak mo nasa Congress. Hindi ka kasali? Wala kang kinalaman? So inutil ka. Inutil ka kung ganun. Pinakamalaking korupsyon, wala kang alam. Ipinagmalaki mo sa SONA. Tapos sinabi mo, andyan lang yung flood control projects. Hindi lang na-overwhelm lang. Tapos yung sumingaw ang baho, wala kang kinalaman. Apaka-inutil mong presidente kung ganun ka. Well, sa bagay, hindi ka nakakatulog eh. At ang kausap mo, tatay mo. Gabi-gabi. Ano pa asahan natin sa tao na ito? Di ba? Alam mo, Bongbong Marcos, huwag kang umasa sa iilang tao to protect you. Even Congress eh. Hindi ka mapoprotektahan ng 5 tao. Pag sumigaw na ang puso ng taong bayan at hindi mo pinapaliwanag ng maayos yan, mawawala ang tiwala nila sa'yo. Yung mga investor nga lumalayas na eh. Kaya nalulugi na, di ba? Yung stocks natin bumagsak. It's because of you, Bongbong Marcos. It is important yung trust, hindi yung control. Yes, you are in the position, but the trust, wala na. And that is a big problem. Kaya tingnan po natin itong next. Kaya, alam nyo, ako naman ay sang-ayon ako dito sa sasabihin ni Kiko Barsaga. Pakinggan po natin. My fellow citizens, it's now time for us to heed Mindanao's calls for secession. As the second largest island in our country with a population of almost 28 million people, the interests of the people of Mindanao is not one we can ignore or consider as less important than those of the people of Luzon. In the past 3 years, the Marcos administration has been criticized for its bias policy and its favoritism towards the NCR. Ako, alam nyo, pabor ako. Pabor ako kung hihiwalay ang Mindanao. Kasi, why are we dragging Mindanao? Yung sa legal na paraan hindi po natin to, alam nyo, wala naman tayong kakayanan para gawin yan. Pero kasi baka kakasuhan tayo, sabihin rebellion, etc. kung ano-ano man yan, kung ano man tatawag nila dyan. Basta doon lang tayo sa legal. Ako pabor ako dyan, no? Kung magagawa nilang legal yan, humiwalay ang Davao. Kasi, ang Mindanao. Kasi, ako naniniwala ang Mindanao magiging parang Singapore. Aangat yan eh. Pahirap lang naman tong Luzon eh. 'Di ba? Asa ng mga korap nandito sa Luzon? Sino nga sinasabi ni Kiko, sino pinapaboran nitong si Bongbong Marcos? Luzon. Asa ng mga baha? Nasa Luzon. Damay buong Pilipinas. Bakit hindi na lang natin hayaan ng umasenso yon? In any way, baka tayong ibang mga Pilipino, pwede tayong lumipat ng Mindanao. Kasi pag umasenso sila,
we have better chance. Alam mo, napakalaking bagay niyan. Imagine natin, umalis ang Mindanao, umasenso. At pag umasenso, tayong Pilipino, in totality, makikinabang. Maraming OFW sa atin, umaalis dahil walang trabaho sa Pilipinas. Dahil maliit ang kita. Imagine this, if ang Mindanao maging Singapore, o kahit kalahati man lang ng Singapore, mga kababayan natin, hindi na kailangan umalis pa ng bansa. Iwanan ng pamilya, aalis ng bansa, magtitiis. Pag-uwi, sira na yung pamilya. Di ba? Masakit eh. Dahil kailangan kumita. Paano kung Mindanao? Punta ka lang doon. May opportunity, mayaman yung bansa na Mindanao. Dali mo yung buong pamilya mo. Di ba? Kasi Pilipino ka naman eh. I'm sure pwede kang pumunta ron. Ang makikinabang buong Pilipinas. At alam nyo po, mababawasan ng korupsyon. Alisin ko muna to ha. Mababawasan ng korupsyon dito sa Luzon. Bakit? Kasi ako naniniwala ako sa healthy competition. It will really boost you up. Halimbawa I'm a quiet, competitive person. Talagang deep inside, nagkukumpit ako. Healthy competition, hindi ko yung hinihila sila pababa. Meron akong, kunwari vlogger, meron akong gustong maabot na vlogger. So, hindi ako laging tamad. Di ba? Ginagawa ko ano dapat kong gawin para maabot ko yung mga vloggers na yon. Ganon eh. Dapat meron kang competition. Ngayon, pag umasenso yung Mindanao, etong Luzon, magkakaroon sila ng parang model. Oy, ganito ginawa ng Mindanao, gawin natin. Mahihiyang mangurakot yung mga politiko rito. O kung mangurakot man sila, masisilip sila. Kasi bakit? Umasenso na Mindanao, naiwanan pa Luzon. Naiwanan pa ang Visayas. Nakikita nyo po. It will be healthy for the whole Philippines. It will be healthy for the Mindanao. It will be healthy for Luzon and Visayas. Kaya ako sang-ayon ako dun sa sinabi ni Kiko Barsaga. Tuloy po natin. It's now time for us to hear families being traced back to the residents. In the past 3 years, the Marcos administration has been criticized for its biased policy and its favoritism towards the NCR. And with the recent flood control anomalies being traced back to the residences of corrupt politicians in the NCR, the calls for Mindanao secession has gradually increased. Mindanao is capable of being entirely self-sufficient, with their abundant natural resources and competent Yun. Ang importante, self-sufficient. At hindi lang, I think they are beyond self-sufficient. They can thrive. Yayaman pa yung Mindanao na yan. Alam mo, pag-isipan natin yan. Maganda itong sinasabi ni Kiko. At sinabi na rin ni PRRD yan, it will help. It will help. Hindi lang po yung Davao, hindi lang po yung Mindanao makikinabang. Buong Pilipinas po. labor force, they can successfully thrive as an independent nation, which makes the fact that the corrupt national government excessively taxing them for the benefit of Luzon's politicians very upsetting. Ayun, totoo yan. Tax ka ng tax sa Mindanao para yung mga politikong magnanakaw sa Luzon, masuplayan mo ng Forbes Park. Masakit, di ba? Oh. Kung yung tax mo ron, doon lang nakakonsentrate sa Mindanao, instead na binili ng bahay dito sa Forbes Park, ginawang tulay doon, aasenso. Look at Davao. Di ba? Sympathize with their anger. As a representative from Cavite, it disgusts me that the government funds for developing provinces like ours are being funneled by Congress into the pockets of corrupt politicians that reside in exclusive subdivisions in the National Capital Region. Kaya nga sinasabi ko, ito hindi talaga seryoso to si Bongbong Marcos eh. Ang laki ng problema natin. Instead na solusyonan tong nakawan ngayon, sino binabanatan niya? Si Cheese, si Bongo, si Bato, Bilyar. Di ba? Puro kaalyado ng Duterte. Ang magnanakaw, nasa alliance niya. Kaya, ito payo ko lang sa inyong mga kabataan.
Huwag kayong rally ng rally. Dahil yan, ang pondo niyan ay galing baka sa ninakaw pa ng bayan. Huwag kayong maniniwala sa mga rally na hindi kayang pangalanan ng mastermind. Turuan po natin yung ating mga anak, mga estudyante. Pag hindi kayang pangalanan yung mastermind nitong ghost projects, kalokohan yung rally na yan. Huwag niyong pasamahin dyan yung mga anak ninyo. Galaw komunista yan. Yung napakadaming flag. Naku, delikado yan. Sigaw ng sigaw. Maki, baka. Huwag na. Naku, duda ka na sa ganyan. Tapos yung mga party list na makakaliwa, mga recruiter ng mga kabataan, maawa po kayo sa anak ninyo. Ilayo po ninyo yung mga anak ninyo sa mga recruiter na yan. Malala po dito. So, make sure magrarally lang tayo yung papangalanan. Marcos resign. Pag sinabing bawal magsigaw ng Marcos resign dyan, lintik yung rally na yan, pangbakla yan, layuan nyo yan. Ipokrito yan. Rally yan ng kumakain ng tae ni Bongbong Marcos. That is useless. Like Forbes Park and Dasmariñas Village. The money that could have saved millions of Filipinos being used instead on overpriced houses, watches, cars, and planes. The desire for secession of Mindanao in response to the extreme corruption of the wealthy elites of the NCR who look down upon them as lesser beings is a very Yabang nito. Minaliit ang Mindanao, no? Kaya nga, this is a challenge. Ako, hayaan na lang. Hayaan na ang Mindanao. Para yung mga taong ganito na iniinsulto ang Mindanao, maturuan din ng leksyon. Ako po, hindi ako taga Mindanao. Sa Luzon ako pinanganak, sa Luzon ako nakatira. So, hindi ako bias sa Mindanao. Hindi po. Kaya lang, I accept challenge eh. Gusto ko nga umasenso Mindanao. And then, let's challenge ourselves. Umasenso. Diba? valid sentiment, and one that I wish to bring to our government. Ang bira to si ito nabuang din to si Ben Tulfo. I shall ask both Congress and President Marcos to start considering and discussing a possible change to our natural territory in order to meet the desires of our citizens. Hindi po gagawin yan ni Bongbong Marcos. Hindi rin gagawin ng Congress yan. Mababawasan yung kita. Di ba? Ihiwalay mo. Yung 12% na bat nga, ayaw pang ibaba sa 10%. Ang yabang-yabang pa ni Recto. Isa pa yan si Recto. Ikaw, Recto, pahirap ka sa taong bayan. Ang yabang mo pang magsalita. Sasabihin mo, wag kang utusan. Bakit? Empleyado ka ng Tandaan mo, si Bongo, binoto. 26 million. Ikaw, empleyado ka. Kung hindi ka lang malakas at kumakain ng tae ng presidente, wala ka dyan. Anong naitutulong mo sa Pilipino? Pahirap ka, animal, puro ka tax. Gagawin lang 10%, ang dami mo pang sinabi. I-prioritize lang yung PhilHealth, ang dami mo pang sinabi, animal ka. Di ba? Ang yabang eh. Hindi, kasi ang yabang. Anong meron ka? Alisin mo yung malakas ka kay Bongbong. Wala ka dyan. Ang laki na. Takot na takot kang mabawasan yung tax. Ang laki ng gago to si Recto. Para kang di nakatira sa Pilipinas. Hindi mo nakikita yung corruption? Kung nakikita mo yung corruption, alam mo may pera Pilipinas. Kabobo mo, Recto. Alam mo may pera eh. Ayusin nyo lang. Mas pinipili mo na pahirapan ng mga Pilipino kaysa ayusin nyo yung korupsyon. Lahat po tayo yung bat na yan. Lahat ng ginawa mo, kada kibot mo, 12% na pupunta. Bili ka kotse, 12%. Kain ka sa labas. Grocery ka. Naku.
Bili ka gamot. Tapos yayabangan mo kami rekto ng huwag kang utusan. Utusan ka ng Pilipino, animal. Kaya nga kayo nandiyan para magserbisyo eh. Anong gusto mo, hari? Next po, tingnan natin to. Ito, tingnan natin ngayon kung saan nakapanig to si Chanco, si Tambi, si Saldi, at saka si Bongbong Marcos. Makikita po natin dito. Tingnan nyo po. You cannot question their integrity. It's beyond question. Hindi dapat questionin ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito ang inihayag ni Navotas City Representative Toby Tiangco nang dumating sa tanggapan kanina. Paliwanag ni Congressman Tiangco, hindi basta-basta ang integridad ng mga miyembrong bumubuo sa komisyon. Number one, yung credibility, no? Yung integridad ng mga bumubuo ng ICI, talagang napakataas ng integridad nila, di ba? Si former Justice Andres Reyes, former Secretary Babe Singson, yung head ng SGV. Ito lang tanong ko. Sige, hindi natin ka-questionin yung credibility ng mga yan. Kasi hindi ko naman sila personally kilala. Di ba? Ang tanong ko lang dito, bakit ayaw nilang i-live yan? Ayaw nilang televise. Ayaw nilang ipakita. Gusto nila mag-imbestiga ng pasikreto. Kasi pupusta ako sa'yo, Chanco. Ito si Chanco, madalas natin itong pinupuri. Ganyan naman tayo eh. Di ba? Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ganyan po, banateros. Pero, bigyan ka namin ng chance. Sabi mo, maganda integrity dito ng mga ito. Yung karakter nitong mga miyembro ng ICI, okay. Pero, wag nating kakalimutan, ang kailangan ng taong bayan ay yung trust maibalik sa gobyerno. Paano babalik ang trust sa gobyerno kung bigla-bigla na lang, sikreto, ang investigasyon tapos sasabihin magiging state witness si Tambi? Kung sakali man, kung hindi man, paano pag sinabing walang kinalaman ng presidente? Do you think the Filipino people will accept that? Considering secret kayo nag-imbestiga. Kasi kung ako tatanungin, hindi ituturo ng ICI si President Bongbong Marcos. Ako, bilib ako sa'yo, Tambi, Chanco, dahil talaga binabanatan mo sila, Tambi. But we are observing you. Kasi alam natin, ikaw ay nandoon sa panig nila Bongbong Marcos. Dapat wala nga sacred cows dito. Kung puro si Tambi lang, tapos si Marcos ay malinis, ay naglolokohan tayo. Kalokohan yan. Naiintindihan po natin. Hindi dapat yan. Mali po yan. Hindi dapat ganun. Tapos, sikreto, tapos binibuild up mo yung ICI, medyo questionable yan. Well, bibigyan ka namin ng pagkakataon. Pero pag hindi nahagip si Bongbong Marcos at hindi nahagip ang Ilocos Norte, kahit anong credibility niyang mga miyembro ng ICI na yan, that is useless. Iniwala rin ang Kahit ikaw Chanco, kung hindi ililigtas mo si Bongbong at puro ka lang Tambi, yung credibility ng sinasabi mo patungkol dyan, I don't think tatanggapin ng taong bayan. mambabatas na ginagawa ng independent body ang kailangan nilang magawa, lalo na at hayag na sa publiko ang mga nangyayaring anomalya, maging kung sino ang mga umano'y nasa likod nito. Ang kailangan na lang buuin dito is yung ebidensya para mapatunayan sa korte na yung mga may kasalanan, talagang may kasalanan. My impression is, binubuo nila yung ebidensya para matibay siya pag final sa korte. Ayun, bibigyan ka namin ng pagkakataon. Okay, sabi ko nga. Pero pag hindi yan dumiretso kay Bongbong Marcos, nilalaglag nyo lang si Tambi,
pero nililigtas niyo si Bongbong. That the Filipino people cannot accept. Pag final sa korte. Dagdag ni Representative Tiangco, base sa kanyang karanasan, very professional kung ilarawan niya ang ginagawang pagdinig ng komisyon kaugnay ng issue. What's being professional for in that? Pasikretong investigasyon? That's not professionalism. Samantala muling kinwestiyon ng kongresista ang Department of Foreign Affairs kung bakit hanggang ngayon sa kabila ng mga issue ay hindi pa rin kinakansela ang pasaporte ni former House Appropriations Chairperson Representative Zaldico. Diyan naman naniniwala ako sa kanya. Dapat kinakansela na ang passport niyan para mapauwi. Kung talagang lehitimong gusto niyong umuwi si Zaldico, kanselahin niyo na yung passport. Bago pa makabili yan ng passport, bago pa makabili yan ng citizenship, bago pa makabili yan ng visa. Ngayon, ang hindi ko maintindihan, bakit tila DFA o yung ibang mga nasa gobyerno ang nagdedepensa pa kay Zaldico kung bakit hindi pwedeng kanselahin yung passport. Yon mismo. Dapat kanselahin na ng DFA. Ngayon, pag papalag tong si Zaldico, di hayaan na natin siyang paliwanag sa korte. Hindi yung parang nag-aabogado pa ang mga congressman, nag-aabogado pa ang itong DFA in behalf of Zaldico. Di ba dapat kansilahin nyo, tapos pabayaan yung abogado niyang questionin sa korte yung pagkansila? Correct. Yun ang Tugon sinasabi. naman ng DFA, hindi nila basta-basta maaaring bawiin ang pasaporte ng isang Pilipino. Sa inilabas nilang pahayag, binigyang diin ng DFA na ang pasaporte ay maaaring kansilahin kung may utos ng hukuman dahil ang may hawak ay pugante o nahatulan ng krimen o kung nakuha ito sa pandaraya, binago o inisyu ng may pagkakamali. Ba't hindi nyo ibendalo? O ay, si ano to ah? Si ano to ng SMNI ah? Kakaibigan natin yan. Bakit hindi nyo nag-aabogado? Sabi yun, di ba? Nag-aabogado. Talagang naman nag-aabogado eh. Ba't hindi nyo ibendalo? Di ba? Sabi nga ni Boying pwede namang ibend the law basta don't break the law. You're just bending the law. Para umuwi na ng mabilisan yan. And then kung kukwestiyonin, sabi nga ni Torre, di ba? Papasok kami sa ayaw at sa gusto ninyo. Kung may reklamo kayo, doon na kayo magpaliwanag sa presinto. Ba't di nyo gawin ngayon? Mga animal kayo. Di ba? Ba't hindi kayo ngayon mag-bend the law? Hindi gawin nyo lang. And then, kung gusto nyo magreklamo kayo sa korte. Bahala na yung abogado nila. Ang problema, kayo ang nag-aabogasya sa kanila. Pero alam nyo kung bakit? Alam nyo kung bakit? Hindi naman sila seryosong pauwiin. Huwag nga tayo maglokohan. Si Tambi, ayaw niyang umuwi si Saldi. Itatago niya yan si Saldi. Kasi gagawing ano yan eh. Sa kanya ipapataw lahat ng kasalanan. Tapos ligtas siya. Kasi ganyan eh. Kaya naman napili yan ni Tambi si Saldi. Kasi uto-uto. Kita nyo naman eh. Kung walang pera yan, mukhang uto eh, di ba? Di ba? Tingnan ninyo, mukhang uto. Oo. Madaling utuin. O sige, ikaw dyan. Kumbagat sa magnanakaw, siya yung akyat bahay. Si Tambi, doon lang hinahatid sa kanya yung ninakaw na pera. Kumbagat sa droga, siya yung runner. Si Saldi. Si Tambi lang yung nagsusupply ng droga. Nakatago. Sinong gumagawa ng dirty job? Si Saldi. Kaya hindi nila pauuwiin talaga yan. Kaya yung ginagawa nila dyan, drama lang yan. Even Bongbong. Maituturo. Pag si Saldi na ituro si Tambi, ang kasunod na niyan si Bongbong Marcos. Kaya yung magpinsa na yan, may sabuatan yan. Huwag kayong maniwala na gusto talaga nilang pauwiin. Alam nyo kung seryoso silang pauwiin? Maingay na yan si Boying. You will know. You will know kung ano ang plano ni Bongbong Marcos. Maingay si Boying patungkol sa pag-uwi ni Saldi. Maingay si Claire
Talagang aatakihin ni Claire yan. Kung paano inatake ni Claire si VP Sara, ganyan magiging agresibo yan si Claire kay Saldi para pauwiin. Yung mga key people, even Trillanes, magpupuputak yan doon sa magpapa-interview yan doon sa isang vlogger na hindi ata kaya mag-vlog ng walang interview. Oo, hindi. Baka walang manood sa kanya pag walang interview. Magpupuputak. Di ba? Pansinin mo yung mga yan. Hindi nila inaatake na pauwiin si Saldi. You know why? Ayaw ni Bongbong Marcos. Yan lang. Ganun kasimple yan. And even Congress, sa tingin nyo gusto ng Congress pauwiin si Saldi? Hindi rin. Anong patunay mo, Coach? Ito, tingnan po ninyo. Ito si Attorney Ridon. Ito ang nag-aabugas siya kay Saldi. Passport ni Saldi ko, hindi pwedeng basta-basta na lamang kansilahin ayon kay Representative Ridon. Di ba? Alam mo naman ang karakas, di ba? Diyan sa Congress, ayaw din nilang pauwiin si Saldi. Makikita mo naman yung mga mahilig pumutak eh. Kung ano ang tono nila, yun ang posisyon ni Tambi. Sino mahilig pumutak kay Bongbong? Trillanes, Boying, Claire. Pinuputakan ba si Saldi? Hindi. Ayaw ni Bongbong din umuwi yan si Saldi. Dahil malilintikan sila, dalawa ni Boying. Yan po ang style nila. Ayan. Huwag pong kakalimutan na pakisuportahan po itong ating channel. I-like po ninyo. And sana po doon sa mga hindi pa po subscriber, mag-subscribe po kayo. Maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa channel ng Coach Oli News PH. God bless everyone.